Sa ating mga kusina, ang bangus, suking-suki na. Pero I'm sure marami pa kayong hindi alam tungkol sa isa sa mga paborito nating ulam. Malabilak na balat, sangkatutak na tinik at malinamnam na laman. Yan ang ating pambansang isda na patok sa ating panlasa. Walang iba kundi ang bangus. Kilala ang Pilipinas bilang isa sa top bangus producers sa buong mundo. Dito sa atin ang probinsya ng Pangasinan ang may pinakamataas na produksyon ng isdang ito. Kaya naman hindi nakapagtataka na tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang sa Dagupan City, Pangasinan ang Bangus Festival. Sinadya namin ang piyestang para masaksihan ang bangusin. Isang paligsahang tampok ang mga international cuisine gamit ang bangus. Ilan nga sa mga matitikman mo ay mga pagkain inspired mula sa bansang Korea tulad ng bangus bibimbap, mixed rice na may mga gulay at bangus, Cambodia na merong fish and noodle soup, at spicy fried fish. Sa India na may bangus biryani at bangus samosas na hawig sa empanada. Mula naman sa Singapore ang popia o Singaporean fresh spring rolls. Sa Germany naman ay bangus sauerbraten. Galing sa Mexico ang bacon-wrapped smoked bangus jalapeno poppers. At sa Italy naman ay Italian Chanos pizza at fried bangus ravioli in barbecue sauce. Patunay na talagang world-class ang lasa ng bangus. Patuloy naman ang pagpipigay-pugay natin sa natatanging sarap ng bangus dito sa Good News Kusina, kung saan ituturo ni Chef Robert Tan ng Chef Robert ang bonggang bangus recipes. Una naming ibibida ang Southeast Asian dish na mula sa bansang Malaysia at Indonesia, ang bangus satay with Java rice. Pero imbes sa pork at chicken ang gagamitin, bangus ang bibida sa ating pagkain ngayon. Para sa marinade, i-ready na ang toyo, peanut butter, lime juice, curry powder, chili pepper at asukal. Para naman sa Java rice, maghanda na ng kanin, sibuyas, bawang, dahon ng laurel, cinnamon powder, tomato sauce, tomato ketchup, atsuete at asin. So ang una natin gagawin ay i-marinate na natin ang ating bangus. So kailangan natin ng soy sauce. Sa isang bowl, pagsama-sabahin ang toyo, cooking oil at peanut butter. So yung peanut butter, nagbibigay ito ng distinct flavor sa ating satay. Garlic. So maglalagay tayo ngayon ng lemon juice pantanggal ng lansa ng bangus. Pwede rin tayo gumamit ng iba't ibang klaseng citrus katulad ng kalamansi at lemon. Maglagay din ng curry powder, chili powder at asukal. Haluin ang mga sangkap at ready na itong ipang-marinate sa bangus in barbecue sticks. Hayaang manuot ang marinade sa bangus sa loob ng 2 oras. So after 2 hours natin mamarinate ang ating bangus, pwede na natin siyang ihawin. Lagyan ng langis ang ihawan para hindi dumikit ang bangus. Kung walang ihawan, pwede itong gawin sa kawali. Putulan lang ang barbecue sticks para magkasya ang mga ito. Pag mainit na ang ihawan, ihilera na ang mga bangus. Lagyan ng marinade para hindi ito matuyo. Dahil mabilis lang maluto ang isda, pagkatapos ng 2 minuto, baliktarin na ito. I-set aside muna ang barbecued bangus at gawin ng sauce. Para sa sauce ng ating bangus satay, gagamitin natin ang natirang marinade at lulutuin lamang natin to. Kailangan lang palaputin ang mixture. So gagawa naman tayo ng Java rice na perfect para sa ating bangus satay. Sa mainit na mantika, igisa ang bawang at sibuyas. Idagdag na ang laurel, cinnamon powder at kanin. Habang dinudurog ang kanin, ihalo ang tomato sauce, tomato ketchup at atsuete na magbibigay ng kulay sa ating Java rice. I-mix lang ng 5 minuto at ready to serve na ito. Bangus satay with Java rice, maaaring pagsaluhan ng 2 tao for 155 pesos. Ang bangus
bangus taglay ang protina na nagbibigay sa atin ng sapat na enerhiya. Meron din itong omega-3 na good for the heart. Low in cholesterol pa ito kaya swak sa mga nagjejeta. Kaya ang susunod nating recipe, healthy version ng isa sa mga paborito nating ulam, ang kaldereta. Ilabas na ang patatas, carrots, bawang, sibuyas, bell pepper, kamatis, dahon ng laurel, tomato paste, meat stock, sweet peas, chicken liver, all-purpose flour, asin, paminta, at ang star ng ating lutuan, ang bangus. Lagyan ng harina ang hiniwang mga bangus saka ito i-deep fry. Piniprito muna ang bangus para hindi ito madurog kapag inihalo na sa sauce. Pagkatapos ng 2 minuto, hanguin na ang mga bangus. Sa ibang kawali, igisa ang bawang, sibuyas at bell pepper. Isunod ang kamatis, dahon ng laurel, tomato paste at meat stock. Next naman ang green peas at chicken liver na pwedeng palitan ng liver spread. Ihalo na rin ang pre-cooked na patatas at carrots, saka budburan ng asin at paminta. So isi-simmer muna natin ang ating sauce na kung saan pakukulaan at palalaputin natin ang ating texture ng sauce. Ihalo na ang fried bangus at pagkatapos ng 5 hanggang 10 minuto, ready to eat na ito. Ang healthy version na kalderetang bangus, masarap na ulam na good for 3 people for 120 pesos. Hindi pa nagtatapos ang usapang bangus dahil marami pa tong luto na kakaiba at siguradong may ibigan nyo. Abangan sa aming pagbabalik. Matinik man at mabusising kainin, ang bangus, madalas pa rin nating ihain. Alamin po ang iba pang mga bangus recipe idea na bubusog sa inyong pamilya. Dahil nahumaling na ang ating panlasa sa bangus na ating pambansang isda, deserve nito ang round 2 ng chikahan. Kaya naman inalam namin kung saan nga ba nabubuhay ang masasarap na bangus dito sa bangus capital of the Philippines, ang Dagupan. Dito sa brackish water o pinaghalong tubig alat at tubig tabang, matatagpuan ang mga bangus. Dito sa kanilang nursery, pinapalaki ang fingerlings ng 3 to 4 inches. Inaabot ng 3 to 6 weeks bago ilipat ang mga ito. At take note, nasa 40,000 ang bilang ng mga bangus dito. Aabot naman sa 4 hanggang 5 buwan bago ma-harvest ang mga bangus na dadalhin sa mga bilihan. Para masigurong sariwa ang bibiling bangus, heto ang mga payo ni Chef Robert Tan. Kailangan ng kanyang mga mata ay malinaw pa. At sunod natin titingnan ang kanyang hasang. Dapat ito ay mapula pa. At ang sunod, ang kanyang mga kaliskis dapat shiny pa ito. At kapag pinipindot natin ang kanyang karne, dapat matigas pa ito. At ang pinakahuli, kailangan natin makita ang tiyan niya. Dapat ito ay malapad. Dala-dala ang mga sariwang bangus, diretso na tayo sa kusina para lutuin ang next recipe. Ang bangus, masarap ito kapag maanghang. So ngayon, gagawa tayo ng Chinese dish na tinatawag natin Szechuan-style bangus. I-ready na ang asin, asukal, soy sauce, chili bean, paste, leeks, green chili pepper, luya, black beans at bangus. Sa mainit na kawali, maglagay ng mantika, luya at chili bean paste na magbibigay ng kick sa ating dish. Ilagay na rin ang black beans. Ang black beans, pampadagdag ito ng alat sa ating dish. Huwag kalimutan ng tubig, leeks, sili, toyo, asukal at ang bida ng ating lutuan, ang bangus. So make sure lamang natin ang ating bangus ay nakapilay na. Ibig sabihin wala na tong tinik at wala na rin mga balat. I-simmer lang ang isda hanggang maluto at ready to plate na tayo. Sa halagang 125 pesos, matitikman na ng 2 hanggang 3 katao ang Chinese Szechuan style bangus. Umaabot sa 200 ang mga tinik ng isang bangus. Kaya naman tuturuan tayo ni Aling Linda na expert na sa pagtatanggal ng tinik ng bangus kung paano ang tamang pagde-debone ng bangus gamit ang forceps at kutsilyo.
Una munang hiwain ang bangus sa may backbone o spine. Ituloy ang paghiwa hanggang sa ulo. Tanggalin ang bituka. Gamit ang kutsilyo, isunod ang mga tinik sa lateral. Mula ulo hanggang buntot. Alisin na rin ang hasang saka ito hugasan. Katapos po ng natanggalan ng laman loob, saka bubunisin mo po. Sa pagtanggal ng mga tinik sa ventral at ribs, mas mainam kung gagamit ng forceps. Kung inyong mapapansin, merong pattern na sinusundan si Nanay Linda sa pag-aalis ng tinik. Ito, pagkatapos po ng nadibon po, tapos na po siya, pwede po nating salatin kung may natitira pang tinik. Pag wala na po, pwede na po siyang timplan sa labas. Ito pong deboned bangus is lugasan muna before na isog sa suka. Ito ay suka po at saka asin. Para manuot ang suka sa laman ng bangus, kailangan itong ibuka. Hintaying mamuti ang bangus sa pagkababad bago ito hanguin. Budburan ng asin, paminta at iba pang gusto nyong pampalasa. Lagyan din ito ng bawang at patuyuin ng ilang minuto bago ibalot sa plastic. Sa Dagupan, mabibili ang templadong bangus for 100 pesos. Speaking of boneless bangus, yan ang gagamitin natin sa huli nating recipe. Presenting ang rellenong bangus fried rice omelette. Ilatag na ang bangus, bawang, sibuyas, carrots, green peas, pickle relish, cheddar cheese, toyo, asin, paminta, itlog at kanin. Isa sa favorite dish nating mga Pinoy ay ang rellenong bangus. So ngayon, gagawa tayo ng kakaibang version nito. Igisa ang bawang, sibuyas, carrots at green peas. So kung mapapansin natin, ang mga ginagamit natin dito ay mga usual na ingredients sa rellenong bangus. Gagawin lamang natin, kakaiba lang ang presentation nito. Idagdag na ang sweet pickle relish. So ito na ang ating bangus na kaninang pinakuluan natin at dinurog. Ihalo na ang bangus sa ating relleno. Idagdag ang cheese na magdadagdag ng lasa at creaminess. Ilagay na rin ang kanin. Haluing mabuti ang mga sangkap. Ibuhos ang toyo at isantabi. Sa isa pang kawali, gumawa naman ng spider web style na pattern na gawa mula sa binating itlog. Ulitin lang ang proseso hanggang makabuo ng dalawang magkahiwalay na web. Pagdikitin ito sa kaipatong ang kanin, relleno mixture. Siguraduhin lang na nasa gitna ng web ang kanin. Sa 100 piso nyo, sulit na sa 2 tawang rellenong bangus fried rice omelette. Talaga nga namang ang bangus, winner sa ating panlasa. Patunay riyan ang mga recipe na ating nadiskubre. Kaya sa susunod na kayo'y magluluto ng bangus, tandaan lang ang aming tips upang ang budget ninyo'y inyong masulit.